Hello mga amigo, mga amiga. Ito binigay sa akin. Oh. Pinakita to sa akin ng Holy Spirit ko. Binigyan niya rin ako nito dati. Sa Colossus. Word na receive ko mula sa aking Holy Spirit. Salamat sa Panginoon at siyempre sa aking Holy Spirit na nagbigay nitong mensahe. Ngayon, ito. Binigay ko na to noon. Meron na naman uli. Ngayon, oh. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, panimula. Ang sulat na ito ni Pablo ay para sa iglesia sa Kolosas, isang bayan sa Asia Minor, sa silangan ng Epeso. Hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesyang ito. Subalit, may pananagutan din siya rito pagkat nagsugo siya ng mga manggagawa mula sa Efeso. Nalaman niya na may mga bulaang guro sa iglesia roon. Itinuturo ng mga ito na kailangang sumamba sa ilang spiritual na kapangyarihan para makilala ng isang tao ang Diyos at magkamit ng lubos na kaligtasan. Itinuturo pa nila na dapat pailalim sa mga tanging ritual, gaya ng pagtutuli at buong higpit na sundin ang mga tuntunin tungkol sa pagkain at iba pang bagay. Sumulat nga si Pablo para salungatin ang mga turong ito sa pamamagitan ng tunay na katuroang Kristiyano. Ito ang buod ng kanyang liham. Si Jesucristo lamang ang makapagbibigay ng lubos na kaligtasan. Ang ibang paniniwala at mga tuntunin ay paglayo sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Nilalang ng Diyos ang sanlibutan. Ang tanging paraan ng kaligtasan ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Iniisa-isa niya ang kahulugan ng dakilang turong ito para sa mga mananampalataya. Kapansin-pansin dito na si Tikiko na siyang nagdala sa Kolosas ng liham na ito. Si Pablo ay sinamahan ni Onesimo, ang aliping may kinalaman sa pagsulat ni Pablo kay Philemon. Basahin ko na yung 1. Makinig kayo, mga amigo-amiga. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at ang tapat na kapatid kay Kristo. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Panalangin ng pasasalamat. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipinapanalangin namin kayo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos dahil sa pag-aasang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito ng ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na ipangaral sa inyo. Ito ang lumalaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epapras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa Kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Nag-react yung Espiritu dito. Espiritu mismo. Kaya mula nang narinig naman ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Idadalangin din namin kayo'y patatagin niya
sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay at magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Number 15. Ang kalikasan at gawain ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakilala, di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay walang nilikha, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinapasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus. Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya, at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita ng inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Si Pablo, naglingkod sa iglesia. Nagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia sa kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hingin ako ng Diyos upang ihayag sa inyo ang kanyang salita. Hindi hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nilihim sa maraming saling lahi. Ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Iniibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga, sumasa inyo si Kristo, at dahil dito magkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinapangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon aming makakaya upang iharap namin sa Diyos ang bawat isa sakdal at walang pintasan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, dahil dito ako'y napupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Number 2. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din sa mga taga Laodicea at sa lahat ng
hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan. Ginawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob. Sa mabuklod sila sa pag-ibig, sa gayon magkakaroon sila ng love na pagkakaunawaang bunga ng tunay na pagkikilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa Kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni numan sa pamamagitan ng nakarahoyong pangungusap. Gaano man kaganda, bagamat wala ako riyan, hindi naman kayo nawawaglit sa aking alaala at ako'y nagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. Ganap na pamumuhay kay Kristo. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalik sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuturo sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, maging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Nag-react siya dito sa 11. Pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y bautismuhan, nilibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay sa kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawid niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya't huwag na kayong pasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating, at si Kristo ang kaganapan nito. Huwag kayong patatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Ipinamamarali nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit totoo na nagyayabang lamang sila, hindi sila napapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan, na nagkakaugpong-ugpong sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Pag sinunod natin ng Diyos, ito talaga pangangalagaan tayo at papaunla rin. Ito naman sunod sa 20, ang bagong buhay kay Kristo. Namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong naghahari sa sanlibutan.
Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipon yun, nandito ang mga ito'y utos sa aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila mga nakabubuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel, ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan. Ngunit ito'y hindi nakapipigil sa sa pagmamalabis ng laman. Number 3, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, o pagsumikatan ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Iniisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan, ang dati at ang bagong buhay. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman. Mawala ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay, na simbuyo ng damdamin, masamang nasa at ng pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masamang pita, namuhay rin kayong kasama-kasama ng mga taong gumagawa niyon.